Okay, 348 topics na lang. This is nurturing, ladies and gentlemen. Maraming way to equip your downlines. Especially on a weekend. Magkaroon kayo ng bonding. Invite mo yung downlines mo. Sabi mo, leader, anong gagawin mo this coming Sunday? Mag-o-host ako ng barbecue party. Maybe you can invite your wife and your children. Let's have a bonding. Meet my family mo and then usap tayo, kwentuhan tayo. Tanong mo muna, baka mamaya hindi naman siya kumakain ng baboy. Muslim man, paano yan? Hindi na kayo nag-bonding, nag-away pa kayo tuloy. Ngayon, pili kayo ng barbecue na matagal. Para matagal lang usapan ba? 5 oras na hindi pa luto. Di ba? Tagal na mag-uusap. Kaya kung di kayo marunong mag-barbecue, nako, forget networking. Maraming way para equip, guys. No? This is one way. Itong nandito tayo sa PICC ngayon, this is one way. Tignan nyo, nag-iisip pa pati may-ari kung sinong speaker na dadalhin. Mag-i-invest tayo, magbabayad tayo sa kanya. Galing pa siya na Amerika, si Mr. Tom. He's been with the industry for more than, I don't know, twice siguro ng age ko. Ganun katagal na siya sa networking. Naalala ko na nandun kami sa ANSE. Sabi niya, hanggat marami pa akong buhok, hindi ko ititigil ang pag-equip ng mga distributor. Tagalog, baka nandiyan siya sa likod eh. Ganon siya katagal, ladies and gentlemen. And finally, binabasa ko lang siya noon. Ngayon kasama ko na, nakikita ko yung mata niya, na-feel ko yung kanyang excitement sa business, na-feel ko yung success niya. Feel mo paano siya magsalita. He's so funny. So nagkaroon kaming tatlo, nagkaroon ng easy, ang tawag nito, comfortable sa kanya. Kaya kinuha namin siya. Iba siya. Iba siya pag nasa likod kayo ng stage, iba rin siya pag nababasa mo sa libro. Lalo na may experience nyo, kakaiba siya. Yung naka-attend sa ANSE, na-feel nyo siya, di ba? Yes. Ngayon, mas ma-feel nyo siya ngayon kasi ating-ate siya, solo natin at AIM Global yung crowd. One day, malamang, invite din natin dito yung mga tycoon sa Pilipinas kung paano nila minamanage yung pera nila. Correct? So, i-equip namin kayo. Humanda lang kayo, marami pa hindi tayo matatapos. Okay? Pagdating sa tuktok, kukunti lang tayo. Pagdating sa taas, malamig, hindi crowded. Sa baba, marami, maamoy. Ladies and gentlemen, ilang beses na kami umakyat doon. Hindi kami titigil, hindi kayo makarating sa taas. Sarap doon, malamig. Huwag lang kayo bibitaw. Kaya kung ano yung mga direksyon ng company, sunod lang kayo, sunod lang. Pag sinabi, attend. Tama? Pwede ka naman mag-decide kung manood ka ng TV o umattend ka O didali mo yung TV dito, habang nanood ka, umattend ka na rin. Pwede, pareho naman pwede, right? Tama ba? Ang tawag dyan, huwag kang aalis sa circle of influence. Kaya huwag kayong gagawa ng sarili nyo sistema. Pag ang company nag-sponsor ng mga mid-year, anniversary, pilitin nyo dumating. Kasi baka may downline kayo, na nanghihina na, wala pang downline, na-invite siya sa ganito, at nakatabi niya, kabaro niya, halimbawa ako engineer, naghihingalo na, sininok na, wala na akong downline. Tapos nakatabi ko, engineer din. And pareho kami ng experience, 2 years na siya, ako 2 years din. Ako walang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng kotse. Sa tingin mo, hindi ako magtatanong? Kung anong sikreto niya? Tatanungin ko, correct? Malamang, i-explain ko yung experience ko, share ko, malamang i-share din niya, sabihin ko sa kanya na, paano mo ginawa? Tama ba? Tingnan niyo by accident, nakatabi niya lang yung tao, wala siyang alam-alam, pero na-inspire siya. Pag uwi, alam na niya gagawin niya. Tama ba? Maraming ganyan, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan namin, sa Visayas, ganun din. May grade 2, may grade 5. How come hindi naman sila nakapag-aral, hindi sila educated, pero ang gagaling nila sa networking? Bakit? Lahat ng activity kasi ng company, lahat ng sponsor na pumupunta ng marketing team, training team, nandun siya lagi. Wala siyang alam Basta dala lang siya, just go with the flow. Ngayon, magkano yung latest check na in-issue ko sa kanya? 600,000. Isang buwan. Dinadala lang niya yung katawan niya kung nasaan yung activity. Make sense?
Well, sorry kung naubusan kayo ng ticket. Kasi kung ako downline nyo, sa akin pa lang, pupunuin ko talaga Araneta Coliseum. Maubusan ka talaga upline. Tama ba? Make sense? Kaya lahat ng mga ganitong klaseng pagtitipon, training, workshop, ganitong convention, huwag kayo mag-absent. Maaring narinig nyo na yung mga sinasabi namin pero mariremind kayo. Mariremind kayo lagi. Baka natatimingan namin minsan yung sinasabi namin sa sitwasyon ninyo. Maaring nung nakikinig kayo sa amin, pasok dito, labas doon dahil nagte-text yung nanay mo, uwi ka na, tama. So wala ka focus during that time. Pero ngayon, dahil solo mo kami, nakaupo ka dyan, nagbayad ka pa, ay talaga makikinig ka kahit ihi ka na, hindi ka lalabas. Mahal eh. Tama ba? Make sense? Ladies and gentlemen, kung 3,000 tayo ngayong gabi, 3,000 din ang program nyo sa mga mindset ninyo. Since birth, lalo na. Kung pag-aaralan nyo, mostly. Lalo na kung araw-araw kayo nanonood ng TV. TV, hindi magandang motivation sa buhay, lalo na kung panay drama. Kasi laging, ang mayayaman, masama, no? Pag teleserye, sila yung laging nang aapi. Tama ba? Kasi imposibleng yung mayaman, siya yung aapihin ng alila. Comedy na yun. Boss, maglinis kami, ganun ba dun? Na script? Wala, correct? Nakita mo ba sinasampal yung mayaman? Pakpak, maglinis ka, hindi ka naglinis, hindi ka kakain. Comedy na yun. So, minsan, nai-inject, lalo na sa mga children, yung mga ganun scenario, and then minsan nababackupan parang iniikutan. Halimbawa, pumunta sa isang gathering, tapos nakadinig siya na ang mayayaman, masama ugali. Sila ay mga nang-aapi. Pasabi ng bata, ayoko na talaga yumaman. Tama ba? So, na-program na siya, kaya pagdating ng panahon, pag in-invite mo siya sa ganito, yayaman, ayoko. Bakit? Masasama ugali. Pero marami akong kilalang mayaman, di na masama ugali. Ang dami. Sila yung nakakatulong sa society kasi ang dami nilang pinamimigay. Tama ba? Make sense? So meaning, pag nahihirapan ka, madrama ka lang. So the difference between mayaman mahirap, between drama. Yun ang in-between yan actually. Kaya tigil nyo na yung mga drama ninyo. Pag in-invite ka na upline nyo, attend tayong training, mainit upline. Drama na naman yan. Upline, malamig, umuulan. Parang isang downline ko, sabi niya, may prospect ako next week. Pupuntahan ko upline. Talaga, pero depende kung uulan, baka malabo. Sabi ko, nakadepende yung success mo sa ulan? Ano bang tamang temperature para kumilos ka, ha? So ladies and gentlemen, no? Kung gusto niyo yumaman, tanggalin niyo na yung mga drama ninyo, okay? Stretch nyo nga yung mga katawan ninyo. Stretch nyo yung kamay. Hinga malalim para umikot yung oxygen. Tika mo na, wala pang sinasabi. Hold nyo. Okay, buga. Nahilo ba yung katabi nyo? Yan na yon. Na-equip na kayo. Next topic. 322 topics. Pansinin nyo yung nasa picture. Everybody, love prospecting. Nakita nyo dyan si John V? Nakita nyo si Roy? Nakita nyo ba si Carlo? Nakita nyo ba dyan si Mylene? Parang sexy mo dito, Mylene, ah. Nakita nyo ba dyan si Joseph Lim? Ladies and gentlemen, kaya ako nilagay yung picture. Can you imagine kung yung upline nila hindi tumigil sa pagpaprospect? Malamang wala sa stage yung mga yan. Tama ba? Meaning, baka naka 99 invitations na ako, pang 100 na si Joseph Lim. Kung nag-quit ako nung 99, walang Joseph Lim sa harap nyo. Tama ba? So malamang yung sponsor ninyo, kaya kayo nakaupo dyan, hindi lang tumigil, kaya kayo nandyan. So meaning, mahalin nyo ang pagpo-prospect. One time, sabi nila, Francis, baka saturated na M Global. Hindi. You want me to prove it to you? Last month, I went to Cebu. Pinilit kong hindi sumakay sa aeroplano para i-broadcast yung pangalan ko sa airport.
Paging Mr. Passenger Francis Miguel. All passengers are on board. You're the last person. Ganyan. Sabi ko, isa pa. Sige, isa pa. Andun lang naman ako sa gate. Nakikita ko na yung gate eh. Paging Mr. Francis Miguel. Blah, blah, blah. You're now, ganon. So pumasok ako. Sabi ng babae, can you remove your shades? Para daw makita yung eye check. Sabi ko, puyat, pasensya na. Okay. Pagdating ngayon doon sa loob, nakaganon ako. Siyempre, nakasimangot na yung mga pasahero. Tama? Ang matindi doon, sa gitna pa ako umupo. Doon ako sa gitna nakaupo eh. So pag upo ko, napangiti ako kasi sabi ko, wala nakakilala sa akin. Grabe, daming prospect. Ngayon, sabi mo sa akin, kung yun may AIM Global sigurado doon, apply! Late ka na naman! May ganun sigurado eh, correct? Wala ni isa na bumati, wala ni isa na lumapit, wala nagpa-picture, meaning ganun karami ang prospect. Ganun karami pa ang pwede niyong kunin. Kaya pag sinabi sa inyo, saturated na, naku, huwag kayong maniwala dyan. Pinsan ko nga, ayan, nandyan sa harap ko. Nung naglalatag na ako sa Tugigaraw, ano pa lang yan eh. Naggagatas pa yan eh. Ngayon, tignan mo, nandito na sa AIM Global din. Hindi prospect ulit. Hindi talaga matatapos. Tama ba? Ladies and gentlemen, pasalamatan yung sponsor ninyo kasi kung hindi siya nag-numbers game, baka wala rin kayo dyan. Nakaupo dyan ngayon. Baka nasa 60 prospect list, pang 60 ka eh. Eh kung nag-quit siya nung pang 59, wala ka dyan. Hello! Malamang nandun ka, naghahabol ng bus. Tama? Every morning. Nakita niyo ba yung bus, EDSA, pag tuwing umaga? Parang vacuum cleaner, no? Sinisip-sip yung tao naturally. Pag bumukas yung pinto, tama? Kahit wala kang planong sumakay, pasok ka na, lahat kami papunta doon. Papasok ka sa bus kahit hindi ka nakasasakay doon eh. Tama ba? Napansin niyo rin yung MRT? Yung mga babae, naka-high heels. Pag nagkamali ka ng shoot doon, yung in-between rails tsaka yung tren, shoot yung takong mo, nakakita na ako ng nabali eh. Naglakad siya, wala na. Bali na yung, wala. Hindi ka naman makabalik dahil lahat papasok eh. Alas, nag-enjoy kayo ng ganyan, sinusundot ng payong, eh di dyan kayo. Ladies and gentlemen, 20 years, 2 dekada na po ako sa industriya. Basta may makatabi akong iningitian ko. Number 1 rule, labas dimple, okay? Pangalawa, ewan ko, kahit sa aeroplano, inintay ko lang mag-take off, kakausapin ko na yung katabi ko talaga. Ewan ko, naging ganun na eh. Kasi at least hindi siya makababa, naka-take off na eh. Tama ba? Kasi experience ko na yung kakausapin ko yung sa bus. Kasi nung maintindihan ko yung negosyo, mag-i-invite ka lang, eh para sa akin, hindi mahirap yun. Tama ba? Eh kung mag-i-invite lang, wala na mawawala sa iyo eh. Pero kadalasan, syempre, dahil stranger, titignan ka muna. Lalayo yung bag. Akala mo may pera. Whew. One time, nag-church pa ako. Sabi ng pare, peace be with you. Talaga ako yung, alam mo yun, when I love network marketing, ladies and gentlemen, ibang Francis Miguel. Dati suplado ako, yung makipag-usap, lalo na stranger. Di ko kinakausap. Bakit? Di ko kilala eh. Yun ang mindset ng parents and don't talk to strangers, correct? Tama? Pero nung nasa networking ako, naintindihan ko, ay grabe. Lahat niningitian ko sa jeep. Pag pinasa sa akin, ako yata yung pinakamaraming serbisyo. O bayad daw, manong, bayad, sukli mo. Antindi. Tapakan mo yung pa ako, dati magagalit ako. Ngayon, hindi. Meron pa isa, oh. Kahit may ingron. Prospect eh. Tama ba? Tama ba? Lahat ngingitian mo eh. Sabi ng pare, peace with you, di ba? Ako yata yung pinakamatagal eh. Nasa next topic na yung pare, ako pa rin. Prospect na naman eh.
Dati nainis ako pag may pila. Halimbawa, nagbabayad, inuutusan ako ng daddy ko. Magbabayad ng Nawasa, Meralco. Nainis ako pag mahaba pila eh. Tama? Ngayon, iba na. Yes. Wow! Pati teller, kinakausap. Lalo na pag nag-e-encash kayo. Nakita ko yung mga networker, pag nag-e-encash sa video, ino-observe ko eh. Kinakausap yung teller. Hindi mo yung check ko, 1 week lang yan. Alam ko na next move mo. Magtatanong ka na. Curious lang ako, ano bang source mo? Bukod sa sweldo mo. Di ba ang gandang opening statement yon? Tama? Pag sinabi niyang wala, okay, good news. Magkita tayo ng 5 p.m. mamaya, okay lang ba sa'yo? Explain ko sa'yo. Pero pag sinabi niyang wala, ay meron, good news. Singit mo din to. Magkita tayo mamaya 5 p.m., share ko sa'yo. Kahit saan siya lulusot, kahit anong sagot, Ngayon, may drama ba doon? Wala. Tama ba? Mahalin yung pagpo-prospecting, ladies and gentlemen. Ito yung ating lifeblood. Ito yung buhay ng negosyo. Huwag ka lang tumigil, yayaman ka din. Huwag kang tumigil. Baka yung next na imbitahan mo, makatabi mo sa bus, nagbasa ng horoscope. Talagang give up na siya sa dreams niya eh. May makakatabi kang nakakurbata ng blue. Ikaw na yun. Oh. Tama ba? May tao nang ganun, may nagbabasa na pati horoscope, pinapatulan na eh. May mag-aalok sa'yo na extra income, kausapin mo, yayaman ka dyan. Di ba minsan may ganun na sa horoscope eh. Kinausap mo, sabi niya, ikaw na nga yun. So you should love prospecting. Everybody say, love prospecting. Love prospecting. Yun yung nakita ko kay Big Al. Narinig ko sa kanya last time nag-uusap kami, most networker na hindi lumalaki, ayaw na nila to. Lalo na yung mga dumating dito na networker na maraming frustrations from the past MLM company niya, tapos nagsara. Ayaw na nilang mag-recruit. Bakit? Gusto nila nagte-train na lang. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Gusto niya nagte-train na lang kasi ayaw niya na mag-recruit. Kasi yung kanyang ego, ayaw niya nang masaktan ulit. So, ego lang pala. Tanggalin mo na lang. Di man nakakalason yan. Tama ba? Next topic. Gratitude attitude. Everybody say gratitude attitude. Be thankful. Kung may chance ka ngayon, dala mo cellphone mo, sa mga mata mo na upline mo. Lagay mo doon upline wherever you are, thank you. Text nyo na ngayon para ma-receive nila. Huwag mo na ilagay doon, pa-flash out kita. Huwag naman ganun. Eh. Baka nagmamaneho mabunggo pa. Over the last 20 years, ladies and gentlemen, pag lagi ka nagpapasalamat, lalo na pag opening speech mo, it should happen like this, ha? I'm Francis Miguel, I'm a global ambassador, but before my speech, before my talk, I'd like to thank my sponsor. Kung wala siya, wala ako sa harap niyo ngayon. Always say that. You know why? So that the whole atmosphere, automatic peaceful na kagad siya. Isa lang isipin ng taon to, ng mga audience nyo, itong taon to, napaka-humble. Tama ba? And everything will be alright. Lagi nyo ugaliin yun. Kahit hindi siya okay na upline, kahit hindi siya supportive, sabihin na natin, i-inopen ba naman niya, 8 agad na linya. Talaga hindi kanya makikita. 7 lang ang araw sa 1 linggo. May isang kulang. Pero still, kahit hindi supportive ang upline, still be thankful. Kaya i-text nyo sila ngayon, sabihin nyo, upline, thank you very much for the wonderful and the best opportunity na sa pag-i-invite sa akin. Text nyo. Kung nandyan siya ngayon, kawayan mo na lang. And sabihin mo, thank you, upline. Thank you, upline. Kakasal ka na daw? Alam nyo,
Ang sponsor ko sa business na to, ladies and gentlemen, is no other than my father. Siya yung nag-recruit. And buti na lang, tatay ko, sponsor ko. It could have been anybody else. Could have been my neighbor, my friends. Tama ba? Pero I could have quit also kung hindi tatay ko. Iba yung influensya na, siyempre, tatay mo. Tuwing umaga, pinag-uusapan nyo, grabe. Anak, kain na tayo, grabe. Grabe ng grabe. Hindi naman yung sinasabi kung bakit. Minsan nagpupustahan na kami magkapatid. O, pustahan tayo, tol. Opening prayer, grabe. Tama, pag upo, anak, grabe. Dinner, ganun din. Alam niyo mga anak, grabe. Hindi ko alam kung may sumasama o wala. Parehong paspasok eh. Tama? Pag sinabi mong grabe, hindi mo alam kung may nangyayari o wala eh. Grabe ba dahil hindi ka sinipot o grabe dahil dumadami network mo? Parehong hindi mo alam kung paano eh. Pero ladies and gentlemen, every day, nakasama ko ang upline ko, yung motivation nasa bahay lang. Hindi umaalis. And during my time, nung networker ako, lahat na kasama ko sa class, sa room, sa seminar room, ako yung pinakabata. Kasama ko 50, 55, 60 on the average. Sabi ng mga friends ko, pare, parang OP ako dito. Tignan mo, panay thunders. Sabi ko, nakita mo pa yun? Ako naman naisip ko, ako yata unang bata, pinakabata na gagawa nito ngayon. Yun ang naisip ko. And true enough, I was awarded the youngest manager, parang global ambassador sa atin nung time na yun. The youngest. I was 23 that time. Pero ang point ko, pagkasama mo pala ay punong-puno na experience, ang maririnig mo sa kanya panay wisdom na lang. Tama ba? 60 years old na eh. Siyempre, ang maririnig mo, mga right words, investment, equity, money, return of investment. Iba na, hindi na katulad ng mga kaklasiko, saan gigimik, saan iinom sa Friday. Doon nag-iba. I was 23 pero I was thinking like as if I am 50 years old. Sobrang matured. Yun lang, diba? Cute, bata pa. Hanggang ngayon, no? Pero yung utak, sobrang layo. And kaya ako sinishare sa inyo to, guys. Kasi nung time na yon, 20 years ago, nasamahan ko pala yung mga tamang tao. Bakit? Of course, pag Friday, pag 60 years old na, hindi na mag-aaya. Pare, bilyar naman tayo, isang shot lang. Wala nang gano'n, diretso uwian na. Tama ba? Buti na lang. Buti na lang yung Francis Miguel, nung 23 years old siya, ang kasama niya, mga experience na. Hindi lang ako umalis doon a couple of 3 years. And I became rich. So ladies and gentlemen, dumikit lang kayo sa AIM Global. For the next 3 years, i-equip namin kayo. I-mentor namin kayo. Tandaan nyo tong M na to ha. I-motivate namin kayo. I-monitor namin kayo. I-multiply namin kayo. Panay M yun. And finally, gusto namin kayo maging model eventually sa mga downlines ninyo. Ang wish lang namin, bago ko bitawan yung mic, I only have about 2 minutes. Gusto namin kung ano yung matutunan nyo today, sa mga hindi nakarating na downline nyo, medyo i-share nyo sa kanila ng konti. Kasi pag isang bagay, sineshare mo, pumapasok yan sa subconscious mind mo. Tama ba? Kasi pag sinulat mo lang sa papel, matatapos yun sa papel. Pero pag sinasabi mo sa mic, tinuturo mo kaagad sa downline, pumapasok kaagad sa brain natin yan, at mag-store na siya doon. Tandaan nyo yun, ha? And finally, next slide. Palagpakan nyo naman yung tatlong yan, no? Basahin natin sabay-sabay. We must find time to stop and thank the people who made a difference in our lives. Tama ba yung text nyo kanina? Ha? Na-receive kaya ng mga uplines nyo yan? Nag-reply ba? O baka walang load? Ladies and gentlemen, kahapon, no, kung nakita nyo yung pictures natin, tignan nyo, hindi talaga bagay maging construction worker. Oh. Grabe, oh. Gugwapo, lalo na nasa kanan. Saka nakita ang construction worker na naka-Rolex. Hindi, wala eh. Nai-imagine nyo ba kung ano itsura nito? Ganito yung ating auditorium. Ganito, copy-paste. Ganito. Palakpakan nyo, kaya sarap magsalita. Grabe. Ganyan.
Yung negative, doon natin lalagay sa dulo. Para... Tsaka yung automatic, pag pinipindot dito, tsugluglag na lang siya. Diretso sa exit sa EDSA. Nakita niyo yung slide na yon? Doon dadaan yan eh. Ladies and gentlemen, tapos na ako. Na-excite ako sa lalong next speaker natin. Pero ito lang message ko sa inyo, ha? We've been with the industry, especially ako, for more than 2 decades. Honestly, more than 23 years old. 23 years na sa industriya. All my life. Full time. Every day. Ito lang iniisip ko, ito lang ginagawa ko, walang iba. Kaya alam ko na future ninyo. Mag-stick lang kayo sa aim. Malamang in 20 years namin experience, mapapaikli nyo lang for the next 3 years lang. Kung the last 3 years you were broke, you can change that today para for the next 3 years, it would be another, it would be better. You can start today. Huwag muna kayo magka-count kung kailan kayo nag-sign up. Start day 1 tomorrow. Bukas ka mag-start na dahil bukas pa lang you will be the major decision na siseryosohin mo yung negosyo. Yang 3 years na yan, lahat ng bag lalabas. Eye bag, ka-bag, shoulder, lahat yan. Sama-sama. Kasi paiikliin mo yung next 30 years working life mo eh. Tama ba? Because why work for 40 years as an employee and make all the money equivalent to 40 years when you can cut it down in AIM Global for only 3 years? I have seen people who are making 6-figure a month. 100,000 a month, probably sweldo mo yan na empleyado na 1 taon. Eh ano tawag mo kay 2 million a month nila Joseph Lim tsaka ni Charles? Almost 3 million pa yung dalawa. Grabe, kikitain mo yun ng isang lifetime. 1 buwan lang nila, ikaw wala pang absent. For the next 30 years, correct? Kaya ano ba naman yung 3 years, seryosohin mo to, prioritize your priorities, unahin mo yung malalaki, walang drama, and you too will be very successful. Thank you.